Mahigit 2 linggo bago ang Pasko, ramdam na ng mga pasahero ang lalong pagbigat ng trapiko. At para maibsan, magde-deploy ang LTO ng karagdagang tauhan sa mga kalsada para anilay makatulong din para mabawasan ang disgrasya. Balita hatid ni James Agustin. Galing pang kamarin sa Caloocan ng high school teacher na si Lodovico. Dahil ayaw niya maabutan ng rush hour, maaga siyang bumabiyahe. Kinakailangan maaga akong magising tulad ngayon para yung pupuntan ko ay hindi ako malilate. Kaya pagpasok sa school, hindi ako malilate. Ganyan din ang arawang diskarte ni Nene na papasok sa kanyang trabaho sa kantin malapit sa North Avenue. Agahan na lang po, mag-adjust ng oras. Kagaya ngayon, adjust kami ng oras kasi traffic po, lalo umaga. Pahirapan ang araw ang pagsakay tuwing umaga. Mas tumala pa ang traffic ngayong papalapit na ang Pasko. Sa season na ito, so maraming mga namimili na. So busy na sila sa paghanda ng Pasko, bagong taon. Maraming traffic talaga. Lalo na ngayong December. Marami din na kasi namimili eh. Maraming namimili para sa pamasko siguro. Ramdam din niya ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Grabe talaga traffic. Hindi, walang pagbabago, mas lalong lumalala. Tagalan talaga, sir. Number 1, tiyaga. Sipag, yun lang. Ang choice naman ng ibang pasahero, mag-book ng motorcycle taxi. Malala talaga yung traffic, pero sa panahon natin ngayon sa December, talaga ang traffic lang talaga. Tumiwas lang talaga naman kami dun sa traffic talaga. Sumisingit lang kami dun sa mga eskinita na pwede kami dumaan dun. Yun, dumidiskarte lang talaga kami. Ang Land Transportation Office o LTO, magde-deploy ng karagdagang personnel ngayong holiday season. Kabilang sa mga tututukan ng mga pangunahing ruta kung saan dumaraan ng mga truck, lalo pat 2 magkahiwalay na aksidente ang naitala nitong mga nagdaang araw sa Metro Manila na kumitil sa buhay ng 5 tao. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.